Hello, everybody, and welcome to the 15th episode of Relax, si Lord of the mga Santo ang bahala sa atin. This is JM, and welcome to our podcast show. Ngayong araw na ito ay magsasalita tayo sa wikang Filipino pagkat ang episode na ito ay matutunghayan natin ang mga pagbasa ngayong ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Kalinsabay nito ay ang linggo ng salita ng Diyos at ang pambansang linggo ng Biblia. Mamaya matutunghayan natin ang pagninilay ni Reverendo Padre Lawrence de Peralta, SSP, na may temang sa salita ng Diyos, nakakasalamuha ang buhay na Diyos. Pero bago tayo dumako sa pagninilay na yun, ay pakinggan muna natin ang ating mga pagpapahayag ng salita ng Diyos ngayong ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Pakinggan muna natin ang maikling pagninilay sa ating unang pagpapahayag. Nakabalik sa Israel ang mga Hudyo mula sa pagkakatapon sa Babylonia. Ipinagdiwang nila ang araw na ito sa pakikinig sa mga utos ng Diyos. Nabagbag ang kanilang damdamin at maigpit ang bilin ni Ezra. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon. Ang ating unang pagpapahayag ay hango sa aklat ni Nehemias, Kabanata 8, talata 2 hanggang 4. Kasunod nito ay talata 5 hanggang 6 at talata 8 hanggang 10. Pagpapahayag mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot ng Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipiniliwanag na mabuti ang kaulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiyak nga. Kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak. Wika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin
ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating tugon sa Salmong Tugunan ngayong 3 linggo sa karaniwang panahon ay Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Pakiulit po, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Tugon, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Tugon, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na katulan. Kapag siyang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Tugon, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod. Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Tugon, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Pakinggan naman natin ang pagninilay sa ating ikalawang pagpapahayag. Hinihikayat ni San Pablo ang mga taga-Korinto na magpahalaga sa sari-saring kaloob ng Diyos sa kanilang pamayanan, samantalang tinataguyod nila ang pagkakaisa ng lahat kay Kristo. Ang ating ikalawang pagpapahayag ay mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, talata 12 hanggang 14, at talata 27. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo.
magpalaya sa bilanggo. Aleluya, aleluya. Ngayon ay pakinggan naman natin ang mabuting balita para sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon, at ito ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 1 hanggang 4, at kasunod nito ay Kabanata 4, talata 14 hanggang 21. Muli, ang ating Ebanghelyo ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 1 hanggang 4, kasunod nito ay Kabanata 4, talata 14 hanggang 21. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at tinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hininang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Mga kapatid, fellow relaxers, narinig natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon pakinggan natin ang pagninilay ni Padre Lawrence de Peralta na may temang sa salita ng Diyos nakakasalumuha
ang buhay na Diyos. Ito ay hango sa Sambuhay Misalet ngayong araw na ito ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon, Enero 26, taong kasalukuyan o 2025. May kapangyarihan ang salita na nakaapekto sa tao, positibo man o negatibo. Ang mga positibong salita ay maaring makapukaw, magpalakas ng loob, magpagaling, at magpatibay ng ugnayan o magtaguyod ng kapayapaan. Sa kabilang banda, ang mga negatibong salita ay maaring makasakit, magpakalat ng kasinungalingan, makasira ng tiwala, mag-udyok ng alitan, at makapagpababa ng ating pagpapahalaga sa sarili. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay sa ating mga Kristiyano. Ito ang nagbibigay ng direktang koneksyon sa Diyos. Ipinakikita nito ang puso ng Diyos. Ginagabayan tayo ng kanyang karunungan at liniliwanagan ang ating landas sa harap ng mga hamon ng buhay. Binibigyan tayo nito ng lakas ng loob na ibahagi ang ating pananampalataya. Pinatitibay ang ating ugnayan sa may kapal at nagsisilbing saligan ng mga aral ng ating simbahan. Sa salita ng Diyos sa banal na kasulatan, nakakasalamuhan natin ang buhay na Diyos. Binabago tayo ng kanyang katotohanan at hinuhubog na mamuhay ng may layunin, pag-ibig at misyon. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang linggo ng salita ng Diyos. Pinaalala sa atin ng mga pagbasa kung gaano kahalaga ang makinig, maunawaan, at isabuhay ang salita ng Diyos. Sa unang pagpapahayag mula sa aklat ni Nehemias, nagtipon ang mga Israelita upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Tumayo ang paring si Ezra sa harap ng bayan at binasa ang aklat ng batas. Nakinig ang mga tao ng mabuti at nang marinig nila ang salita ng Diyos, sila'y napaiyak. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay umantig sa kanilang puso. Ipinaalala sa kanila kung sino sila at kung gaano sila kamahal ng Diyos. Sa kabila ng kanilang pagkakamali, sinabi ni Ezra na huwag silang malungkot, kundi magalak, sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan. Ang takbong ito ay parang salamin ng ating ebanghelyo ngayon, kung saan binasa ni Jesus ang propesiya ni Isaías sa sinagoga. Si Jesus, puno ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagkatapos ng kanyang pagsubok sa ilang, ay naghayag, "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha, upang palayain ang mga bihag,
upang magbigay ng paningin sa mga bulag at upang pakawalan ang mga inaapi. Hindi lamang binabasa ni Jesus ang kasulatan, ipinahayag niya ang katuparan ng pangako ng Diyos na magdudulot ng kaligtasan sa kanyang bayan. Tulad noong panahon ni Nehemias, ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo, nagbibigay ng pag-asa, kagalakan at bagong buhay sa mga tao. Sa ating pagdiriwang ng linggo ng salita ng Diyos, ipinaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Hindi lamang ito isang bagay na binabasa natin sa mga pahina. Ito ang tinig ng Diyos na tuwirang nangungusap sa ating mga puso. Tinatawag tayo sa pagbabago at muling pagbabalik loob. Habang nakikinig tayo sa salita ng Diyos na bukas ang puso, tulad ng ginawa ng mga tao sa panahon ni Nehemias, tayo rin ay maantig, mapaggagaling, at mapalalakas ng kagalakan mula sa Panginoon. Sa ikalawang pagpapahayag, ipinaalala ni San Pablo sa mga naunang Kristiyano ang kahalagahan ng Eucharistia at kung paano ito nakaugat sa buhay at kamatayan ni Jesus. Hinihimok niya ang mga taga-Korinto na lapitan ang hapag ng Panginoon ng may paggalang at pagkakaisa. Kung paanong pinakakain tayo ng katawan at dugo ni Kristo, pinupuno rin tayo ng salita ng Diyos. Ang salita at Eucharistia ay parehong handog na iniwan ni Jesus para sa atin. Upang lumago tayo sa pananampalataya, mapalakas ng banal na espiritu at mabuhay bilang mga alagad niya. Si Jesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang pagtanggap sa salitang ito at ang pagtanggap kay Kristo sa Eucharistia ay parehong pakikipagtakbo kay Jesus na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos at ang Eucharistia ay parehong nagbibigay ng espiritual na pagkain. Sa pagtanggap natin ng mga ito, inihahanda at binabago tayo at pinalalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Inihahanda ng salita ng Diyos ang ating mga puso upang tanggapin si Kristo sa Eucharistia. At pareho nilang inilalapit tayo sa Diyos at sa simbahan. Nagbibigay sila sa atin ng lakas para sa ating paglalakbay bilang mananampalataya. Sa ating pagdiriwang ng linggo ng salita ng Diyos at pambansang linggo ng Biblia, ipinaalala sa atin ang kahalagahan ng pagkikinig at pagsasabuhay ng mga aral ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Kapag tinatanggap natin ito ng bukas ang kalooban, tinatawag tayo nito sa pagbabalik loob at pagbabago. Sa bawat pagkakataong narinig natin ang salita ng Diyos at tumatanggap kay Kristo sa Eucharistia, pinalalakas tayo ng Espiritu Santo upang mabuhay ayon sa kanyang layunin at pag-ibig. Bago tayo magtapos ay manalangin muna tayo sa ating Panginoong Diyos na tayo ay gabayan sa buong maghapon na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, salamat sa katapatan ninyo sa inyong mga pangako na tinupad ni Jesus.
sa lupa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At dyan po nagwawakas ang ating ikalabinlimang pagtatanghal ng Relax. Si Lord at ng mga santo ang bahala sa atin. Ito si JM na nagpapaalala na sa linggong ito ay makinig tayo sa salita ng Diyos at naway isabuhay natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. God bless.